Magandang araw po sa inyong lahat. Kami nga po pala ang pangkat isa na mag-uulat ng ang pag-usbong ng bansang estado. Layunin ng aralin. Number 1, may paliwanag ang kahulugan ng katangian ng estado. Number 2, may larawan ng papel ng Rebolusyong Pranses sa pag-usbong ng mga bansang estado. Number 3, matukoy ang mga halimbawa ng bansang estado sa Europa at Asia. Number 4, maunawaan ang pagkakaiba ng uri ng pamahalaan. Ang Rebolusyong Pranses noong 1789 to 1799 ay isang makasaysayang pangyayari na nagdulot ng malaking pagbabago sa Pransya at sa buong Europa. Ito ay nagbigay daan sa pag-usbong ng mga bansang estado sa modernong panahon. Sanhi ng Rebolusyong Pranses, kawalan ng katarungan sa lipunan, krisis sa ekonomiya at impluwensya ng Enlightenment. Epekto ng Rebolusyong Pranses: pagbagsak ng monarkiya, pag-usbong ng mga bansang estado at impluwensya sa ibang bansa. Ano ang ibig sabihin ng estado? Ang estado ay isang organisadong entidad na may soberanya at kontrol sa isang teritoryo at populasyon. Ito ay may institusyon, batas at pamahalaan na nagpapatakbo sa lipunan. Mga bansang estados. Una ay soberanya ng bayan. Ang kapangyarihan ay mula sa mamamayan at hindi sa hari. Pangalawa ay konstitusyon. Ito ang nagsusulong ng karapatang pantao at prinsipyo ng pamahalaan. Pangatlo ay pagkapantay-pantay. Lahat ng mamamayan ay pantay sa harap ng batas. Halimbawa, Germany at Italy, nagkaisa bilang mga bansang estado matapos may impluwensya ng mga ideya ng Revolusyon Pranses. Mga bansa sa Asia tulad ng India at Pilipinas ay nahihikayat sa mga ideya ng nationalismo upang labanan ang mga kolonyalismo. Mga katangian ng estado. Ang estado ay may lubos na kapangyarihan at kontrol sa loob ng teritoryo nito. Teritoryo, ang estado ay may tinutukoy na teritoryo na may mga hangganan. Populasyon, ang estado ay may mga mamamayan na naninirahan sa loob ng teritoryo nito. Pamahalaan, ang estado ay may mga institusyon at estruktura ng pamahalaan na nagpapatakbo sa lipunan. Ang mga uri ng estado. Una, ang monarkiya. Ito ay ang estado na pinamumunuan ng isang hari o reyna. Ikalawa ay ang republika. Ito ay isang estado na pinamumunuan ng mga opisyal na inihalal ng mga mamamayan. Panghuli ay ang demokrasya, ang estado na may sistema ng pamahalaan na nagbibigay ng kapangyarihan sa mga mamamayan. Mga tungkulin ng estado. Ang estado ay hindi lamang namumuno. Mayroon din itong mahahalagang tungkulin para sa kapakanan ng mamamayan. Una, pagpapanatili ng kaayusan. Ito ay ang estado na may tungkulin na panatiliin ang kaayusan at seguridad sa loob ng teritoryo nito. Pangalawa, pagbigay ng serbisyo. Ito ang may tungkulin na magbigay ng serbisyo tulad ng edukasyon, kalusugan at infrastruktura. At ang panghuli ay ang pagpapatupad ng batas. Ito ay may tungkulin na ipatupad ang batas at regulasyon sa loob ng teritoryo nito. Konklusyon. Sa kabuuan, ang Rebolusyong Pranses ay isang makasaysayang pangyayari na nagdudulot ng malaking pagbabago sa Pransya at sa buong mundo, at nagbigay daan sa pag-usbong ng mga bansang estado sa modernong panahon. Narito ang mga pamprosesong tanong. Number 1. Ano-ano ang pangunahing sanhi ng Rebolusyong Pranses at paano ito nagbigay daan sa pagbabago sa lipunan at pamahalaan? Number 2. Paano nakatulong ang ideya ng soberanya ng bayan sa pagbuo ng mga bansang estado? Number 3. Ano ang pagkakaiba ng monarkiya, republika at demokrasya bilang mga uri ng estado? Maraming salamat po.